Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Merong maraming nagtatanong at nag-iisip, naguguluhan. Kung itong peace proposal o ceasefire na 2 weeks, 2 weeks ang span ng ceasefire na ito between Iran and America, kung papayag ba dito ang Israel? Kasi ang Israel, gusto na talaga ng Israel na lipulin na yung mga hunghang na yan eh. Lipulin na talaga gusto ng Israel yan, na ubusin na talaga dahil sa siyempre araw-araw na mayroong trip lumilipad yung mga missiles palagi papuntang Israel galing sa mga taong yan kasi ang pinakaugat, yung kanilang proxy na Hamas nagpapalipad ng Israel nagpapalipad ng rockets papuntang Israel. Proxy nila na Hezbollah, ganun din, nagpapalipad din ng rockets papuntang Israel. Proxy nila na Yemeni or yung mga Houthi, ganun din, nagpapalipad ng mga rockets papuntang ng Israel. Kaya anong gagawin ng Israel? Di ba katulad dito sa bahay ko, ang dami-daming daga. Tapos gabi-gabi kung anong ginangat-ngat ng daga sa bahay, pati na yung cover ng aking motorsiklo, ginangat-ngat na. Pati yung wire ng sasakyan ko, ginangat-ngat na. Kaya anong gagawin ko sa mga daga? Di ba? Kailangan kong puksain sila kasi sobra na. Ganon din ang naiisip ng Israel. Sobra na eh. Ngayon, sino bang nag-utos sa Hezbollah, sa Houthi, at sa Hamas? Sino bang nag-utos? Ang Iran. So ito na ngayon yung pinagmulan ng ano na to, nakaguluhan. Ang Iran talaga. At kapag nalipol ang mga anay diyan sa Iran, kapag napuksa na yan, ay siyempre wala na rin magbibigay ng pera sa Hamas, sa Houthi, at sa Hezbollah. At matigil na talaga. Kaya yan ang gamot dyan lipulin kung saan galing yung ugat ng buni, skin disease. Diba? Ang paggamot sa skin disease ay hindi lang sa ibabaw Kailangan medyo malalim-lalim ang paglagay ng gamot. Parang ganun. Kaya ito si Diwa Gunigundo ay sabi niya, ano kaya ang masasabi ng Iran dito sa ceasefire ng dalawang bansa, Iran at Amerika? Papayag kaya ang Israel dito dahil personalan talaga ang Israel So ito pakinggan natin. Ano ba ang posture naman ng Israel? Kasi Israel is another country that is also fighting the war against Iran. I'm not sure if the US is speaking for Israel as well. So tingnan natin kung ano yung specifics nitong sinasabing 2 weeks ceasefire. But in general, if this is a true ceasefire, then that will provide some breathing space to totoo economy. So, kapag totoo nga yan, breathing space yan, parang makahinga ang Iran. Kasi hindi na sila makahinga nagtago na nga sa tunnel. At kapag yung kanilang ventilation, yung kanilang mga aircon, electric fan, kapag wala ng kuryente yun kasi bumbahin ng Amerika, ay hindi na sila makahinga doon sa ilalim ng tunnel. Kaya they need breathing space. Kaya kailangan nila ng 2 weeks na makahinga sila. At ito ang sa tingin ko kapag nakahinga na yan, and then makapag-ipon ng lakas, makapag-ipon na naman ng missiles donated by India. Ang India nag-donate pala donated also by North Korea and China. At kapag nakapag-ipon na yan ng maraming ballistic missiles, tingin ko ay aatake na naman muli yan. Wala kasi sa kanilang vocabulary ang surrender. Wala yan. Tinanggal ni Kamini ang vocabulary na surrender. Walang surrender na word diyan sa IRGC na yan. Okay, so atin pakinggan ang sinasabi mismo ni Prime Minister Netanyahu ng Israel sa kanyang social media tweets. Okay, so hanapin ko muna yung video, mga kababayan, kung anong nasasabi dito ni Netanyahu sa 2 weeks ceasefire ng Iran at Amerika. Sandali lang. Alright, so ito na yon. Ito yung video na nagsasabi kung anong
sagot ni Prime Minister Netanyahu ng Israel tungkol dito sa 2 weeks ceasefire ng Iran at Amerika. So ito yung social tweet ni Netanyahu. Atin panoorin courtesy ng News 18 ng India. So it's not Bibi Netanyahu's personal handle, but the Prime Minister of Israel. This is what he has said. The Prime Minister's office, Israel Prime Minister's office. Israel supports President Trump's decision to suspend strikes against Iran for 2 weeks, subject to Iran immediately opening the straits and stopping all attacks on the U.S. Prime Minister of Israel. So it's not Bibi Netanyahu's personal handle, but the Prime Minister of Israel. This is what he has said. The Prime Minister's office, Israel Prime Minister's office. Israel supports President Trump's decision to suspend strikes against Iran for 2 weeks, subject to Iran immediately opening the straits and stopping all attacks on the U.S., Ayan, Israel, so unang and kondisyon countries ni in the Netanyahu region. ay immediately open the Strait of Hormuz para sa lahat ng dumadaan na oil tankers at mga vessels. At itigil yung pag-atake sa mga neighboring countries, US, Israel, and the allies. So kapag hindi yan tinupad ng IRGC, of course, hindi sasali si Netanyahu sa ceasefire na yan. Kaya kailangan buksan talaga ng IRGC ang Strait of Hormuz with no conditions. Walang kondisyones. O punta tayo sa pangalawang sinabi ni Netanyahu. Then, further down, Israel also supports the U.S. effort to ensure that Iran no longer poses a nuclear, missile, and terror threat to America, Israel, Iran's Ayan, so Arab yung neighbors, terror threat and gamit the world. ng nuclear missiles ng Iran. Kasi nandyan yan nakatago pa yung iba dyan. Hindi pa natagpuan yung ibang enrichment facilities ng uranium. Okay, so yun. Kapag hindi itigil ng IRGC yan, hindi pa rin sasama ang Israel sa peace negotiation na ito. O punta tayo sa pangatlo na kondisyonis ni Netanyahu. And finally, the United States has told Israel that it is committed to achieving these goals shared by the US, Israel and Israel's regional allies in the upcoming negotiations. The 2-week ceasefire Ayan, does so ito not yung isang include kondisyonis ni Lebanon. Netanyahu. Hindi kasama ang Lebanon kasi binubomba na ngayon ng Israel ang Lebanon Kasi isa yan sa proxy ng Iran. Lahat ng sundalo dyan ay binabayaran yan ng Iran para lamang magipaglaban sa Israel. Kaya ayaw ni Netanyahu na kasama sa peace plan ang Lebanon kasi gusto talaga ni Netanyahu na lipulin yung mga anay dyan sa Lebanon. Kasi halos buwan-buwan na lang nagpapalipad ng missiles papuntang Israel. Paano na lang kung natutulog yung operator ng Iron Dome, di ba? Mga kababayan, at hindi ma-intercept yung mga missiles galing ng Hezbollah. Hezbollah, matagal na yan kalaban ng ng Israel. Matagal na nagpapalipad yan ng mga rockets. Kaya dapat talaga matigil na to. At isang paraan para matigil ay puksain ang queen, di ba? Sa koloni ng mga ants, ng bugs, mga langgams. Hulmigas. Ang paglipol sa mga hulmigas at anay ay hanapin yung queen, yung matabang queen. At kapag na-deadball na yun, ay mag-disperse yung lahat ng ng army ng ants o ng army ng anay at mawawala sila Yung colony nila mawawala yan kapag na-deadball yung queen. Kaya ang queen na tinatalakay ko dito ay ang Iran. Ang kanilang regime, Ayatollah. Hindi yung mamamayan, kundi yung Ayatollah regime na naghahasik ng terorismo sa buong Middle East, sa buong mundo, at Israel, Amerika at mga kaalyado nito. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa kaguluhan dito sa tinatawag na the breather or pagpahinga, nakakahinga ang Iran ng 2 weeks? Ito ba ay isang parang trap na ginawa ng Iran sa Amerika para sila makapag-ipon ng lakas, makapagpahinga,
at muling magipaglaban muli. Iwan lang natin kasi mga ano lang naman tong ating iniisip, mga tinatawag na kuro-kuro lang, di ba? Mga insights lang, pero may posibilidad na ganyan. Kasi nakikita na natin ang pattern ng IRGC na mga sinungaling talaga ng mga tao to. At kunwari susurrender, mamaya lalaban na naman. Di ba, mga kababayan? Paki-comment sa inyong comment section, sa ating comment section, anong masasabi nyo dito sa 2 weeks ceasefire ng Iran at Amerika. Ito ba isang trap ng Iran sa Amerika para sila ay makapag-regroup? Antayin ko ang inyong mga comments. At ako'y magpasalamat sa lahat. Papasalamat ako sa aking mga avid followers at sa mga bagong nakapag-subscribe ngayon. Malaking tulong ang subscription, likes, and shares. Hanggang sa muli, paalam, God bless the Philippines, and God bless America and the world.